Ihahatid natin muna si Mrs. mga lods. Ano ngayon dito, alas 7:30 ng umaga. Lamig na. Malamig na ba? Yeah. Ako naka-hoodie lang ako eh. Ihatid natin siya sa hotel. So medyo malamig na dito sa Vancouver ngayon mga lods. So mamaya pag-uusapan natin yung tungkol sa pag-aaral ng anak ko. So nahatid na natin si Mrs. mga lods, ano? At dito na lang tayo sa bahay. So papakita ko sa inyo kung ano yung weather dito ngayon sa Vancouver. So hanggang ngayon mga lods, no, may ulan pa rin, minsan umaambon. Doon sa bandang downtown umuulan. Dito sa bandang Fraser wala naman. So pabago-bago ang klima dito sa Vancouver mga lods, kaya minsan yung mga kasama ko sa trabaho nagkakasakit kasi nga dahil sa klima. So ano pa rin, panatilihin na naka-vitamins para iwas sakit. Diba? Good morning mga lods, kumusta kayong lahat dyan? So nandito tayo ngayon sa may laundry, kakatapos lang natin. So yun yung nilaban natin itong araw, 2 bucket. So Sunday dito ngayon mga lods, positive 1 degree dito ngayon. Pagising namin kayo ng umaga, napakalamig. So ganito dito sa Vancouver mga lods, hindi siya masyadong nag-negative. Hanggang lang siya, positive 1. Siguro pag pinakamalamig na, nagiging pinakasagad na dito, negative 10, parang ganun. Pero ngayon, wala pang snow ngayon dito. Kung makikita nyo yung paligid, diba? So ganito dito sa Vancouver mga lods, no. Hindi pa namin alam kung kailan mag-snow dito. So yan, ang pag-uusapan natin itong araw ay tungkol sa... So nandito tayo ngayon sa may Pizza Hut mga lods. Order ako ng pizza kasi nag-crave ako ng pizza ngayon. Ayan, inaantay lang natin yung order na rin. Ito pala yung order ko. Yan, $11.99. Tapos siyempre may soft drinks, kaya antayin muna natin yung order natin. Dito ako sa may Fraser Street, maliit lang ang store to mga lods. Wala pang tao kasi umaga pa dito ngayon. So nandito na yung pizza na in-order natin dun sa Pizza Hut mga lods. Ayan, tapos may Pepsi pa. So nagugutom po si tayo, kaya kain tayo mamaya sa bahay. At pag-uusapan natin yung topic ng vlog na to. Tara mga lods. So nandito na tayo sa bahay mga lods. Hanggang ngayon umuulan pa rin dito sa Vancouver. Pero ngayon ambon na lang. May konting sinag ng araw. Pero hindi pa gaalong maganda yung panahon. So iba-vlog natin mamaya tungkol dun sa pag-aaral ng anak ko, kung magkano binayaran niya sa school. Si-share ko lang sa inyo mga lods. So Sunday dito ngayon at itong vlog na to bali dugtong lang nung nakaraang vlog natin, kaya para mabuo natin ang 20 minutes vlogging dito sa YouTube. So keep on watching lang dito mga lods sa vlog ko. So mamaya i-discuss ko sa inyo. Tara. At syempre aalisin muna natin yung mga labahan doon sa sasakyan ko. Wala kasing ibang tutulong sa atin kasi nga yung anak ko may pasok, pati yung asawa ko rin may pasok. So kukunin natin yung labahan mga lods. Hinakot ko na yung labahan mga lods, yung 2 container na yan. So isa sa anak ko, tsaka sa amin yung isa, sa amin na mag-asawa. So ganito ang buhay namin dito mga lods, no. Wala kasi kaming laundry. At tuwing Sunday naglalaba talaga ako, kasi nga wala kaming laundry. So kailangan lang magtiis mga lods hanggat medyo bago pa lang sa Canada. Hanggat kaya magtiis lang, no. So kain muna tayo ng pizza ngayon para mawala yung pagod natin. Kunin natin yung pizza dito. Ayan dito. Kita ko sa inyo mga lods.
Itong pizza na binili ko, ayan oh. Napakakapal ng pizza, masarap, yummy. So, galing yan sa Pizza Hut mga lods, no? Ayan oh. Pizza Hut, baka naman. Sa isang Pepsi. So, nagugutom mo si tayo, kakatapos lang maglaba, so kakain tayo nito. Alright, so ang presyo nito mga lods, kung gusto nyo bumili ng ganito sa Pizza Hut, nasa ano lang to, naka-promo to. $11.99 lang, $11.99. So ano pang hinihintay nyo? Bili na kayo sa Pizza Hut para mabusog kayo. So kain tayo mga lods. Ayan. Napakasarap. Nilagyan ko ng ketchup. Solve na. So, kain muna tayo habang medyo nagugutom kasi kaya kain muna tayo ng pizza. So mga lods, share ko lang sa inyo yung pag-aaral ng anak ko sa college dito sa Vancouver. Yung mga lods, hindi rin biro na meron kang isang anak na nag-aaral dito sa college sa Canada. Medyo siyempre dollar yung binabayad mo dito, so hindi talaga kasya kapag ikaw lang mag-isa or single parent ka lang tapos meron kang anak na, para sa akin lods, no, meron kang isang anak na nag-aaral sa college dito. Sa bagay meron namang mga lods, meron namang student loan, pero makukuha mo lang yung student loan after 8 months according sa anak ko, sabi niya. So sa ngayon na nag-i-start pa lang siya online class sa pag-aaral, so hindi pa siya masyadong busy, so nagtatrabaho siya sa Tim Hortons sa ngayon. Nag-aaral pala yung anak ko mga lods dito sa may Langara College dito sa Vancouver. So napakasaya namin at nagkaroon agad siya ng acceptance sa school na makapag-start agad ng pag-aaral niya. So yung binayaran namin mga lods, no, ay ito, $2,466 Canadian dollar. So bali 4 na buwan lang yan daw, sabi ng anak ko. Pagkalipas ng 4 na buwan, another bayad na naman. So ganito sa Canada mga lods, kailangan bago mag-college yung anak mo, pag-ipunan mo na at para maisa katuparan lahat ng mga plano, hindi magiging conflict. Dapat ano pa lang yung anak mo, elementary pa lang, in high school, pag-iipunan mo na agad para pagdating ng college hindi ka na mahihirapan. So ang elementary dito at saka high school mga lods ay libre lang. So walang problema sa elementary at high school. So pagdating sa college, talagang maghahanda ka na kasi hindi rin biro ang magkaroon ng anak na nag-aaral sa college. So as a parent, so siyempre magsusumikap tayo na makatapos yung anak natin ng pag-aaral. Siyempre yun yung layunin natin sa buhay mga lods. Kapag ikaw isang magulang, gagawin mo lahat para makapagtapos yung anak mo sa pag-aaral, di ba? So, yun ang ginagawa namin ngayon ni Mrs. Ang maganda lang sa amin mga lods is dalawa kami nagtatrabaho. Parehas kami naka full-time at ako rin meron akong konting part-time. At is paano nakakaraos din mga lods no, dito sa buhay Canada. Isa lang kasi ang anak din namin, malaki na rin, so hindi na kami magka-problema sa daycare o mga kung ano-ano pang mga gastos. So, yun nga mga lods. So, dapat lang magtiis at kapag makapagtapos ng pag-aaral yung anak mo, so, magiging masaya na rin. Hindi lang ikaw magiging masaya. Pati yung anak mo, siyempre, di ba? Kumbaga, nakuha mo na yung pinaka minimiti mo sa buhay na makapagtapos ng pag-aaral. So, kasi kami ng asawa ko, hindi kami nakapagtapos. Ako ang natapos ko lang sa Pilipinas is 10 months vocational. Si Mrs. naman, first year college lang yan. Kaya,
pinipilit namin na makapagtapos yung anak namin para proud din kami na as parents. Proud kami na siyempre makapagtapos yung anak mo, di ba? So gagawin natin ang lahat para sa mga anak natin. At kunting tiis, siyempre samahan mo na ng ng pagdadasal na maisakatuparan lahat ng mga bagay na gusto mo sa buhay. So ganito lang sa Canada mga lods. Tiis-tiis lang, huwag masyadong nagmamadali at planuhin ang mga bagay-bagay na mangyayari. Siyempre dalawa kayo mag-asawa, dalawa kayo magdesisyon, di ba? Ang mahirap lang kapag ikaw ay isang single parent dito sa Canada, tapos meron kang pinagpapaaral ng mga anak, like 2, 3, depende sa anak mo. So, hindi biro, mga lods, no? So, talagang gagawa ka ng paraan kung paano mo maisakatuparan lahat na nasa parents. Hindi rin biro maging single parent dito sa Canada. Diba? So, taste lang. Dapat maisakatuparan at planuhin agad. Ang maganda lang mga lods, no? Kasi nga yung anak ko nagtatrabaho, yung binayaran namin na $2,466 is hinati niya, bali 1,000 sa kanya, the rest sa amin na. So malaking bagay mga lods, no? Kasi nga nakapag-desisyon siya na magtrabaho kahit hindi kami pumayag, pero ginusto niya pa rin na magtrabaho. So napaka-swerte namin ng mga magulang na masipag yung anak namin na magtrabaho para tustusan yung pag-aaral niya this coming opening ng klase niya. So nagpapasalamat talaga kami sa Panginoon pati na binigyan kami ng anak na ganyan na responsable sa buhay. Tinitingnan ko yung mga lods, yung kalendaryo. 3 araw lang pala yung trabaho ko bukas hanggang sa Miyerkules lang. Kasi nga 25, 26 day off din tong Sabado-Linggo. So 4 na araw ang off ko next week. Kasi nga holiday, magka-Christmas, 4 na araw yung leave ko next week. So napakaswerte natin. Hindi naman swerte kasi nga pangit din pag nandito lang sa bahay, walang ginagawa. So siguro kailangan natin mag part-time sa labas niyan, mag-Uber or DoorDash para meron tayong extra income. Woo! So yun nga mga lods, yung anak ko may trabaho ngayon, tapos yung misis ko rin may trabaho. So ako lang mag-isa dito sa bahay. Ang gagawin ko ngayon is magtutupi nito yung sa amin, yung damit namin ni misis. Yung isa naman, siya na magtutupi yata. Kasi nga, babae yun eh. Babae yung anak natin. So, ayaw niya rin na pakialaman yung mga gamit niya. So, siya na magtutupi yan. So, pagkatapos nito, maglilinis tayo ng bahay. Ibabakyo natin lahat to. Wala tayong ibang gagawin. Mamayang hapon pa yung natin. Yung part-time. Saglit lang naman yun. So, yun ang gagawin natin ngayon. So, hanggang dito na lang siguro tong vlog na to mga lods. Kasi wala na tayong ibang sasabihin pa. At nagpapasalamat pa rin ako sa mga bago kong subscriber na sumusuporta sa mga vlog ko dito sa Vancouver. So, sa mga hindi pa nakapag-subscribe, nakikiusap, please consider to like, share, and subscribe sa aking channel na Nerwak Vlog Canada. So, hanggang dito na lang. Stay safe. Lalo na dito sa Canada, keep warm and stay safe. Dahan-dahan na sa pagdadrive kasi madulas yung daan. So, hanggang dito na lang mga lods. God bless everyone. Bye for now.